O gahapong adlaw si Senate President Win Gatchalian, mao na gyud. Mao na gyud ang legal mahigala nga Senate President. Mao na kung giingon ug matrisi na sila, mao na ginay klaro, ha? Kaya lisod man kayo mga sukid di paminaw nga ang ilag yung bira nitong June 3, si Joel Villanueva gyud og si Chis Escudero. Unsaon taman nga na installment man, so pagka installment mahigala gi-apply ang Abilino case. Kay nadapaw tatudayon mahigala si Chis o si Joel, di na kinahanglan i-apply tong Abilino case kay pinugos man pagka-applyan. Duha gyud kabuk kay lang gipaabot o sara may niabot. Padayon na gyapon basta mailog lang nila mahigala ang liderato sa Senado, unya dayon bangila na dayon nga na may Abilino case. So ang tuyo gyud nga mailog gyud ang liderato kay ugma pagkaugma na ba adto mao na ang Blue Ribbon Committee hearing. Labot sa flood control. So bahala nang magkinaunsa kuhaon gyud ang liderato makikilamhalag kuang og tao. Unya indon lang nga dunay namay Abilino case. So mantinir lang usag Abilino case hangtod nga makakuha na gyud matrisi na sila. Katri pagtagad rubutaga makikilaan sa atong pabanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kay aron nga klaro-klaro ba lang man akong giingon. Og doon na namoy 13, di okay, Og wa pay 13 lisod gyud na. Kay simple naman ang konstitusyon ngano imo may i-complicate ang pagbasa. Mo na giingon makakwarta na gani mahigala og mali-malita ng kwarta di na ka mao muiha. Simple arithmetic di na ka mao muiha mahigala kay naanad na sa calculus og iniphanay sa mali-malitang kwarta. Now, karon nakuha naman ang liderato, okay. So, atong respetaran, no? Although ang mga tao nakakita mahigala, sa mata sa balaod, 13 na. So, okay na ang liderato. Likod anak mga kagilaan, kung giunsan na pagkuha si Chis Escudero o si Joel Villanueva, ang mga tao nakakita man na, sila na muhukom anak niya pohon. Atol mahigala sa eleksyon. Straight to the O point. unsa mahigala ang pagkaunsa, o giunsa pagkuha na nganong nabira ning duha. Nakaroon, no? So, nakuha namang liderato. Unsa may direksyon sa flood control investigation. Mo na dakong pangutana. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Ang grupo mahigala ni Win Gatchalian karon, sila na mao'y nagda sa liderato sa Senado. Kiniprangka pag-istorya ha. At tagaanta mo og kanang klaro-klaro patas nga komentaryo para nga kinini ang mag-guided ba ang mga tao. Sa diha nga nakakuha si Alan Peter Cayetano og 13 kaboto, siya mo i-Senate President. Pag himo nilang session kay gusto nang kuhaon mga higala ang lideratong Alan Peter Cayetano, ilang gibangilan na lang mahigalag Abilino case, man makakuha gyud 13. So, mantini lang usa Abilino case pero nankamot sa makakuha 13 kay sila mismo nakibaw nga medyo alanganin ilang posisyon. Plangka ba lang pag-istorya? Mabitaw nang wala gi-elect si Win Gatchalian gyud as Senate President. Kana klaro-klaro ba lang? Kaya kuban magug basta asa mo dapig ana. Ang ato klaro lang nga eksplikasyon. Pero karon nga na nakakuha sa 13, moingon ta nga nana nila ang liderato. O ba kung giingon pag June 3, sibaw kayo mahigala ang gibira gyud si Chis man gyud og Joel. Og nausap pa to pagbira, wa na problema kay 13 man gyud. Sus na mura mag natanto day. Kini bang wa mabulto ba? Nabulto pa. Way problema 13 man. Wa man gyud mabulto. Nagmagahi man Joel kay tagbaw pa man siya mahigala kun una unsaon gini. Anto wa na maka agwanta sa pressure, na ni balitok na, Pero doon na po sila mga katarungan. Lagi man akong giingon, in fairness ani nila, kung imong tan-awon mahigalang ilang kaugalingon, doon na ilagi nang gipamalandungan sa saon ta maning kalakiha. Nga di man naingon nga basta-basta gud ang kapalit mahigala mapriso ka man. Nagot ang tanang power mahigala sa administration. Di nakuha gyud nilang 13.
kabuto kagapon. Karon nga nakuha na ang 13 ka mga senador, ako mismo moingon ko nga nana nila ang legitimate leadership sa Senate. Hindi ta magkagubot. Kaya lisod mag kayo mahigala mura ta og kanang nabahin ang mga Pilipino bitaw kay mo insist gyud ana. Unya bisan pa mahigala og tan-aw nimo nga mo insist kay Tanong, mo insist po si Gatchalian, tan-aw nimo layo gyud kayo og gibugaton ba. Pero sila na nagkontrol sa Senado kay ang Malacañang naa nila. So mo na mahigala nga medyo lisod. Ang ato lang pahinaot ro na naman ang liderato nila nga di gyud mahimo unta nga rubber stamp ang Senate. Mo man ay purpose nga naa ng Senate mga higala. Kay lahi sa panahon ni Marcos Sr. nga gidissolve ng Congress. One man rule na to sa una. Ug unsay mando magilas presidente mo follow tanan wa nay kinahanglan nga naay mo counter check og nasakto ba ng mando wa ba. So naa ng Senate. Pero karon mahigala na ato ng Senate unya mahimo mga higalang rubber stamp, that's another story na sad. So atong challenge sa mga senador nga mayon ta og barog mo. Og unsay angayan unsay dili. Na karon no. So nakuha namang liderato. Unsa may direksyon sa flood control investigation. Mo na dakong pangutana. Kay ako mismo mingon ko okay, ato mga tao na mina nako karon, ang leadership ron, legitimate leadership na ana ni Win Gatchalian. Mo nang gielect na sa Senate President. Lahi kani adto nga Senate President pro tempore ra sa kutob. Bisan pa gani ka ng pro tempore, questionable pa gyud. So, in fact, sa pagkakaroon, maingon ko, og mukandak sang Alan Peter Cayetano og Blue Ribbon hearing, di na mao. Maingon dyan ka, klaro-klaro ha, under the law. So, ang Blue Ribbon Committee hearing, og mukandak sila na si Erwin Tulfo gyud. Mo na gina legitimate. At that time, katong June 3 mga higala nga pagkandak, June 4, nga pagkandak nila og Blue Ribbon Committee hearing, bisag na samok to, doon na sila katungod ato nga muhimo. Kay si Alan Peter Cayetano man may president sa Senate. Karon dili naman. Klaro naman gina. So ang Blue Ribbon Committee nana nila sa Gatchalian Black. Ang atong question na karon, seryoso ba mo imbestigar sa flood control investigation considering nga diri sa Subo daghan ginamatay atol sa bagyong Tino. Straight to the point. Considering nga klaro kayo nga doon naman gyoy given man na. Tingali ang ako mga listeners karon nga klaro-klaro lang ba mabuot nga lungsuranon. Kasabot man ta nga grabe man ang korupsyon sa flood control gyud. Trillion man ang nawagtang flood control. Ang pangutana ron, ang Blue Ribbon Committee hearing under Erwin Tulfo, under Win Gatchalian, seryoso ba nilang imbestigahon kining flood control anomaly? Mo na akong question because ang imbestigahon may gala si Sara, go ahead. Imbestigahan na Sara. But ang pangutana may gala ang mas dako kaayo. Makalilisang mga higala nga kinawatay sa Pilipinas mao man ang flood control. Unsa may buhaton sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. Straight to the point. Mo na dakong pangutana kay naa naman nilang leadership. Pag-abot mahigalan Joel Villanueva gahapon mo na gitoy naghimo sa tanan nga mga debates, tanan nga mga arguments, tanan nga discussion about sa Abilino case. Ang pagtunga ni Joel Villanueva kagahapon naghimo nga moot and academic mga higala sa tanan nga hisgutan ng labot sa Abilino case. Mano yung pag-abot ni Joel Villanueva gahapon, no? Ibalik ko nung. Nana siya ikon dong, nana siya audio, sige ka na patriling ka ni Joel Villanueva, ha? Sige ko no, ato ko no. Okay, mo na ni. Daga. Hag. Kinakamayan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan, dinakbayan ni Senator Pangilinan, isa-isa na siya nilalapitan ng mga senador. Pero hindi kagaya nung kay Senator Escudero, nung bigla siyang sumulpot, palakpakan dito sa loob ng session hall. Oo, pero kasi siguro Okay. So mga kapatid, ang nakita natin si Senator Joel Villanueva na pumasok dito sa may plenaryo, ano, kung saan, ayan, yakap siya at inakbayan ng kanyang mga kapwa senador. This is not a surprise because sabi na rin ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang araw na siya ay dadalo dito nga sa special session na gagawin ng Senado. And many are expecting na siya na yung ikalabing tatlo talaga na boto para nga makapag-elect ng bagong Senate President. Since almost nandito. Okay, so muna yung pag-abot ni Senator Joel Villanueva kaghapon, no? Siya gyud mo ay nakahatag na og kanang pagsiminto na gyud nga ang leadership mahigala na ana ni Win Gatchalian. Oh. Okay, kay wa pa siya mahigala lisod man gyud tong 12 imo gyung ipugos mga sukit dig paminaw.
og fair lang ka nga tao nga mo analyze mahigala sa isyu nga wa kay dapigan na kastunga magtan-aw, lisod yun. Ang mga law students mahigalang naminaw, medyo lisod kayong imong ipugos nga mo na. Kung i-confront mo question anas bar exam, maog yun answer abilino. Ito alanganin yun mga higala. So karon si Joel, natis tungas Joel diha. Okay, so simentado na nga si Win Gatchalian mao na mga higalay Senate President. Mo nang nahitabo kagahapon, o niya gilamano siya mga higala, pero daan na natong gi-forecast na daan ha. Puribuyag atong forecast day, atong analysis mga sukid dig paminaw, puribuyag haom-haom gid naikin. Katong pamahayag ni Joel ato pagka-Domingo nga ingon sa nga mapatawag og special session, dadalo tayo. Wa na. Katong panahon na expected na nga nanay proper quorum, ikaduha nanay proper mahigala nga pag-install ni Win Gatchalian isip Senate President. So mo ni nahitabo kagahapon, unya ato ipadayon dong ang pag human ani elect na dayon. Sige. Balik gamay dong nya, lahos-lahos na dayon ikahuman. Sige, okay. Okay, ikuan sa gamay dahil pagsud ni Joel nga didiretso na. Okay. Asa man ni? Kana. Sige. Dito mga sakop sa media, atong aral ng Manila dito sa Kinakamayan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan, dinakbayan ni Senator Pangilinan, isa-isa na siya nilalapitan ng mga senador. Pero hindi kagaya nung kay Senator Escudero, nung bigla siyang sumulpot, palakpakan dito sa loob ng session hall. Oo, pero kasi siguro, Okay. So mga kapatid, ang nakita natin si Senator Oo, at Joel saka, Villanueva na siguro pumasok dito sa may plenaryo, kung saan, ayan, yakap siya at inakbayan ng kanyang mga kapwa senador. This is not a surprise because nasabi na rin ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang araw na siya ay dadalo dito nga sa special session na gagawin ng Senado. And many are expecting na siya na yung ikalabing tatlo talaga So, buntag lang na session. boto para nga makapag-elect ng bagong Senate President. Since Ayan. almost nandito Okay, so muna ni. Nya Special pag-elect session na. of the 20th Congress is hereby called to order. Let's Okay. of silent prayer. Muna ni mahigala, pagsugod na, doon ay silent prayer mga kaigalaan. Nagihimo. Amen. The Secretary will please call the roll. The Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Go, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto III, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Pro Tempore Gatchalian. Okay, With pause lang, pause. 13 senators present. Posa, okay. 13 senators present, quorum na yun. No? Quorum na, mga higala, pag-elect og Senate President. Okay? Unya, kinini ang, di man iha, observant mo sa pagbasa sa roll call, pag roll call na mahigala, nagyapon ang mga nga nila ni De La Rosa. Nga naman, because they are still senators. Kabantay mo, pag roll call mahigala na, nagyapon ilangan. Nga naman, senador man sila. Di man na pwede mahigala nga malkansi na gani sa ihap, sa Bilino case na lang ta. So, klaro na. Parang ang atong komentaryo, mahigala, klaro under the, based on the Constitution, based on the law, yun, mga sukit, di paminaw, ha? So na, appeal pas pagbasa. Appeal pa sa roll call. Because they are still senators. Mo ni mahigalay, klaro-klaro, mga sukit, di paminaw. So, atong ipadayon, mga sukit, di paminaw, ang nahitabo kagahapon. Okay, go ahead, Dong. Room. Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate President of the Philippines. I so move. Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President is now in order. Mr. President, I move to, if I may be able to be recognized, to nominate our Senate President. Yes, we recognize the Majority Leader. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as mayor of Valenzuela City, and as senator,
He has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras dahil overwork daw sila, overwork. At palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend para makauwi daw ng mas maaga. Kaya, Mr. President, ikaw nga po daw ang sinasabi niya nagsasara ng Senado na wala na pong staff, ikaw na lang po naiiwan. And that just shows your dedication, Mr. President, on how hardworking you are in preparing for the days ahead. He has ably led some of our most demanding and time-consuming and consequential committees, namely the Committee on Energy, the Committee on Economic Affairs, the Committee on Basic Education, and most notably, the Committee on Finance. As Finance Chair, he had navigated the very challenging period in the wake of flood control scams coming into light. But he led the Finance Committee with great resolve, spearheading unprecedented initiatives to ensure accountability and transparency in the national budget. I believe that this last budget, my dear colleagues, was one of the most transparent in recent history. As a matter of fact, whatever projects that we wanted to insert or amend into the budget, we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. And that was the request, not just the request, it was the demand of then Finance Chair Win Gatchalian. He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray, and he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gatchalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Maraming salamat po, Mr. President. And maybe we don't need to put it to a vote, Mr. President. Maybe we can do it by acclamation, Mr. President. Ayes and nays would be fine. I so move, Mr. President. So, And I move to close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the period of nomination. any objection? Hearing none, the nominations are closed. Therefore, Mr. President, we'd Therefore- like to congratulate. As you said, to vote Ayes and nays. as acclamation. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. May we ask Senator Gatchalian to, before that, Senator Francis Pangilinan is recognized. Yes, just for the record that the vote, having a quorum, is unanimous, Mr. President, for the record. Thank you. We place that on record. May we ask Senator Sherwin Gatchalian to ascend to the rostrum to take his oath as Senate President. For the record, Mr. President. Yan po sa ilaw. Spot na. May mga kasama ka. Meron. Sila mix. Oo, dapat. Mix at saka si Cheese. Mix. May we request Senator Zubiri and Senator Escudero to please join us. Dito sila likod ko. Pamilya mo sa likod. Okay.
Mga ex. Mga X-Men. Yung kayo sa kabila. Yung kayo sa kabila. Dito kami. Dito yung family. Di ba dapat dito kayo? Dito kayo dalawa. Dito. Dito kayo. Yan. Mao na yung pagpanumpa ni Senator Win Gatchalian as Senate President. Alright. Sige. Pare, first, Tama ba? bachelor Senate President. Yung iba pretending. Oh, mami mo nandiyan naman. Diyan na. Leto na. Yeah, kumpleto na. Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, Okay, Having mo na ni been mahigala ang elected- pagpanumpa ni Senator Win Gatchalian as Senate President. Ang atong sunod ano yung mga higala nga pangutana unsay direction sa flood control investigation under Win Gatchalian's leadership. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, kini mga higalang bagong minority karon o bagong majority mo ni ang mga pictures may higala, no? Kay nasagol naman ito si Chis Escudero o si Joel Villanueva. So, 13 na sila kabuok. Ang minority mga kagalaan mo'y nabutang mga higala o 11 kabuok. Pero wa man mahigala da si Bato o wa si Jinggoy, nabutang na siyam na sila day. No? Nga makaparticipate mahigala sa session diha mga kagalaan sa Senado. Atong tanawon mahigala ha, tanawon at sa ilang mga naong dong sa bagong majority o bagong minority. Mo na ni sila Kini majority black. So 13 na sila kabuok sa pag-ipo na ni Brother Joel Villanueva o Chis Escudero. So bat ang pagkuha nila sa 13 mga kagalaan para makuha lang majority mahigala makurom o maka-elect sila og ilang Senate President dili lalim kay do na mahigalay binirahay nga taman sa ginhawa gyud. No? Onya sa mata sa legal ang leader mahigala sa Senado mao na gyud si Win Gatchalian. Pero mga tao nakasabot sila og naunsang hitabua nga ilang gibira si Chis og si Joel. Straight to the point. Si Chis ug si Joel wa makagwanta mga higala kay gitistingan god mga sukid tigpaminaw nga to agi gipaslak Jinggoy mahigala sa presuhan. So malagmit mo sunod sila. Ilang gipili mga higala nga mutapon ngadto sa majority o gawas nun sila mga sukid tigpaminaw. Og in fact si Chis Escudero mahigala mao karoy mo preside unya nag-abot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Unya ang minority kung ato masabot medyo 13 lang na ha. Grabe ang tag of war. Karon pag-elect og Senate President tungod kay ang Constitution lagi nag-ingon man of all its members. Doon na may mga specific provision sa Constitution nga giklaro gyud nga ang pagkwintada mahigala sa gidaghanon, ang denominator niya ang gidaghanon sa mga senators nga 24 kabuok. Karon ang conviction ni Sara mahigala kay of all its members sa Japon. So kinahanglan mga kagalaan og 16 ka mga senador aron makonbikto mahigala si Sara Duterte niining mahimo nga impeachment trial. Straight to the point. Although atong sabton numbers game ang gini mga higala ang kinini ang impeachment but ngadto mga sugid tigbamin na dako gihapon kaayo og role ang prosecution, ang defense ug unsaon nila pagpresent kanang maong kaso. Kay og ugaling mga higala nga klaro gyud mga kigilaan nga dihado ang pikas maklaro man sa mga tao. So dako kay nang a factor sab. Pero sa binirahay, medyo lisod ang pagkuha las 16 kabuok. Kaya naglisod ganas na mahigala ining pagbira nga naka-12 sila, nga nagbira na po mahigala para makatrisi. So muna'y tanahonon karon mahigala sa impeachment. Pero sa pikas bahin, kaya sa ako na lang giingon, kung kini mahigala mga senator judges o pasagdan ni mo ni sa ilang kaugalingon nga konsensya sa ilang kaugalingong freedom pagbutar mga higala
medyo kulit gyud nga makonbikto Sara Duterte. Kay 16 may gikinahanglan. Pero gamitan ng pressure mga sukid tigpaminaw sama sa pressure nga gigamit ni Joel Villanueva og ni Chis Escudero. Takibaw ha, malagmit makabira pa gini. Kay otherwise makagalan og ang hulga anig dili ka mo tapon dire. Ikaw may saman gusto kag si Sara may tanggalon? Ha, mo vote ka para matanggal si Sara or ikaw may mapriso? Mao gining mahitabo mga sukid tigpaminaw. Ha? Sa giingon ni Alan Peter Cayetano, grabe ang pressure. O in fact, wa man niya basula si Joel Villanueva. In fact, iyang gihatag ang iyang tanan mahigalang simpatiya sa pamilya Joel Villanueva mahigala. Kay dili lalim ang iya naagian. Doon na gani mga higala mga nakasulti na to, off the record lang, unsay nangahitabo gyud ana sa likod sa atong nakita sa kamera. Mo na giingon mahigala ni Neil Tupasday, ang prosecution sa una, lead prosecutor mahigala during the time of Renato Corona nga impeachment, nga ang makita nimo sa kamera inana lang na diha, but ang pressure likod sa kamera purbidang grabiha mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Dili malalim. So kanang mga senador diha ilapong tan-aw ng ilang kaugalingon, labi na to mga re-electionist, mga sukid tigpaminaw, kay siyempre ang mga tao mao may final nga mohukom ini inigabot sa eleksyon. So kining pagbira ron, kinahanglan sila mo bira og laing tulo ka mga senador. 13 naman sila. Okay na ang majority. Kinsa ka sa minority ang mabira? Nga laing tulo nga mabira. Pakita ko itong mga naong sa minority dong. Kaya kini Joel Villanueva, ako na nang gitag-an daan, ako na nang gi-forecast sa iyang pamahayag ba. Dili ko mananagan, dili ko mahigala kuan, pero mabasa na nato daan sa iyang sinultihan. No? Nga kuan na sumunto kay ingon ta nga dili na surprising in our part mga higala o sa ako mga listeners nga na forecast na ko daan, di na ma-surprise nga padong yung balitok na kadto si Joel Villanueva. No? Og unsay mga naagian pon Joel mahigala nganong na inana dili po na lalim sa iyang kabahin mga sukid tigpaminaw. Now ni ini karong majority mo na ni majority ang sa minority kuno dong, ante pagkita ang minority. Sa minority block, okay? Kani minority block. Niining siyam na lang. Sa minority mahigala kay kininduha si Bato o si Jinggoy, tuwa naman prisos Jinggoy, si Bato tago-tago man. So ining siyam kinahanglan sila makabila og laing tulo aron makonbikto mahigala si Sara Duterte sa impeachment case nga iyang giatubang. Straight to the point. Tan-aw ninyo kinsa kay mabilaan ni nila. Kung makabila sila yung duha ka bilyar, thrilling na gid kay day. Mabira ning duha ka bilyar, 15 na sila. Usan lagi kuwang. Usan lagi kuwang para makonbikto mahigala si Vice President Sara Duterte. O makuha nila 16 kay mao man 2/3 sa 24 konbikto si Vice President Sara Duterte. Subot pa sabot, dili para iya ang presidency. Dili para iya. Iya masan ang gidawat makigilan, ma-impeach sa to pa dili para iya. Tingali o para sa lain pa nga mga kandidato, ibutang ta mahigala sa basti baka, depende niya. O ang simpatiya sa mga tao o bubalhin nga tong basti. Ha? Kay mga higala, di man na makuan. Pero kung mawagod si Sara diha, medyo malagmit og maka-put up na og kandidato pod ang pikas. Kinsa may ilang ikabangga mahigala kay panalitag si Basti medyo lahi man og kinani ang medyo doon na may kalainan si Sara og si Basti. Sa pagkakaroon mahigala ang grupo nilang Risa Hontiveros na naman doon naman to sabot-sabot dahil nga Winre, sama ng Winre. Win Gatchalian og Risa Hontiveros magtandem. So si Win Gatchalian may full president, Risa mo vice. Masin pod. Or si Risa mo ay magpresidente, si Win Gatchalian mo ay mag-vice. Depende na mga sukid tigpaminaw. O Win Gatchalian o Risa Hontiveros may magtandem, unya mawa si Sara Duterte pananglitan, kitsa may bangga si Basti. Kaya kini, kung man realistically mga kagalaan, lisod kuhaon nila, lisod lang kumbiktuhon si Sara. Pero kung mugamit o pressure ang administration, nga sama sa gigamit kang Cheese o kang Joel, tak hibaw sa sunod nga mahitabo.
Kay pasagdan nimo ng mga senator judges nga mo judge sila according to their own freedom, free will, according to their own evaluation of the evidence, na dili lisod kayo 16 ko kabuk ang kinahanglan. Pero kining mga senador hulgaon nga mga priso mo di mo konbikto. Dakong pangutana inay kining duha ka bilyar vulnerable ni sila day. Ang duha ka mga bilyars. Si Marcolita gani makigalan nanugo naman tundaan nga basin karon or ugma delikadong magawasan sa sagwaran. So mo ni mahigala mga panghitabo mga sukid tig paminaw. Si Chis Escudero may presiding officer. So tan-aw ni mga higala kung panalitan kang kwan gyud na kapalaran na ni Sara Duterte. Kay makalusot siya ining maong impeachment trial mga kaigalan bida. Wa na. Sigurado na mahigala Sara kung makalusot siya ani. Ang problema sa dako kung unsay mahuna-hunaan mahigalang BBM. Labi na nga ang Senate mga kaigalaan unsay ang sulti mo sunod ng Senate. Wa na may maka babag anang kalakiha. Tando-tando na sila. No? O kini tan-aw no ni mahigala to bantayan. Tan-aw na to ang presentation of evidence, ipaayo gyud sa prosecution pa-present ng evidence, ipaayo sa defense kay dako gyapon ang factor kay mga tao mananaw man ining mong impeachment trial so maklaro man sa katawhan unsaon pag decide ining maong mga senador. Straight to the point. Kay kung panalitan mahigala og doon nag-ebidensya batok ni Sara niya ang mga tao, konbinsido gyud mga tao, og makonbikto si Sara mahigala kay doon na sila numero, di ang mga tao, konbinsido ana, dili na mga kaigalaan, dako og epekto ang iyang endorsement. Kay kung di sa kadagan ang mahitabo ng Sara, mo endorse na lang siya. Kung si Basti may makadagan, ang mahitabo na si Sara, igo na lang na sa pag uban ni Basti may gala kay siya may mo endorse mo isas kamot ni Basti. Kung makonbikto siya ng impeachment niya, kumbinsido ang mga taong sadaan siya, di wala na effect ang iyang endorsement. Kaya may na may ayo. Pero kung injustice ang pagka konbikto, labi na ang mga tao nga nagtanaw kay bao nga nakakuha mog numero kay inyo manggipang pugos, unya bisan og ang ebidensya lapsaw, unya ikonbikto gyud. Kusog ang rating ni Sara. Labi na karon no? Wa pa ganun matandog ang rating ni Sara. Number 1 pagigisagod. Sa tanan mahigala nga mga officials sa gobyerno. Siya'y pinakataas og rating. O dili na matandog nimo bisag pag imong konbiktuho na ang power of endorsement anak kusog. So, inigsuroy anak mahigala bisag si Basti na makadagan ang simpatiya sa mga tao o ang kwan naa niya dili matandog na iyang rating. Mao na diha mahigala nga pwede nilang mapindown si Sara pero dili mapindown ang tibuok Duterte mga higala ning kalakiha. So mo nay atong tan-awon mga sukid di papinaw, no? Kini klaro-klaro ba lang kada na ang pag-analisar ba. So ilang tandugon gyud nga ang ila mga higalang rating ni Sara maapektaran ining maong impeachment. Kay kung dili gani bisa pag konbiktuhon. Bisa pag konbiktuhon Sara ang mahitabo na musuroy si Sara mahigala ubanan niya ang iyang kandidato dakong butang. Kay kanagong endorsement, pwede man mahigala ang endorsement, dakog power ang nag-endorse or ang nag-endorse case of death. Labi na negative na karon. Ang rating mahigala sa mo-endorse na kuyaw ng kalakiha. Matakdan hinoon ka mahigala ng kalakiha. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.